isang mainit at masigabong pambansang araw ng ating mga bayani. Ngayon pong araw na ito ay National Heroes Day. Kaya po nararapat lamang na ang mga mamamayan magsimula ng ganitong klase ng kilusan. Nabubulabog ho ang ating buong lipunan ngayon. Maganda ho yung sinabi ni Pangulong Marcos sa ating mga mambabatas nung sinabi niya ay mahiya naman kayo. Maganda ho yun. Ang problema, ang pinakamalakas pumalakpak yung mga dapat nahihiya. Bakit ganoon? Tumatayo pa sila, pumapalakpak sila, sila nga may kagagawan yan Kaya nagkakalunod-lunod dahil sa mga ghost na flood projects, flood control projects. Ngayon, ang dami na hong sumusulpot na mga detalye tungkol sa mga flood control projects na yan. Walang master plan. Basta't magkaroon lang ng proyekto, papasukin yan ng mga kontratista. Ngayon, hindi naman ho mangyayari yan kasi ang sinisisi ngayon sa Kongreso, DPWH. Yung iba ang sinisisi, kontratista. Pero hindi mangyayari yan kung wala yung politiko. Yung mga kongresista, lalo na. Bakit? Sa budget ho nagsisimula yan Ako ho, nanggaling, kaming dalawa ni Congressman Erin, Deputy Speaker pa ito. Nanggaling na ho kami sa Kongreso Nakita na ho namin yung proseso na yan. Nakita namin kung paano pinapasok ang proyekto doon sa General Appropriations Act. Pagkaya niluluto habang naghihiring ang Appropriations Committee. Tapos lulutuin pa doon sa BICAM. Tapos sinasabi ni Congressman Tiangco, meron pang small committee yan. Nung panahon namin, wala naman yan. Pero nagkaroon ng small committee. Tapos ilalagay mo dyan yung pinaka chairman ng Appropriations Committee, kontratista. Alam niyo, marami ngayon sa Kongreso, puro kontratista na Dati kasi, yung congressman may alagang kontratista. Yung alagang kontratista nakabilin sa DPWH, sa district engineer. Ayan, maghahati-hati na yan doon sa proyekto. Kukunti ang lalanding doon sa proyekto. Konting pera na lang. Kaya butas-butas agad yung mga karsada. Nagkakabagsakan yung mga bridges. Nagbabaha. Mabuti nga kung meron Kung minsan wala. Hindi na tayo natuto. Ang tagal-tagal na ho nito Magmula pa nung panahon ni Presidente Cory, meron na to. Nagkakaganyan na. Ngayon lang talaga sumobra na Kasi, nakita nyo ang Kongreso. Ang mga miyembro niyan ngayon, bilangin natin, marami diyang kontratista na. Di ba? Si Congressman Bong Gonzales, Deputy Speaker Pero kontratista pala Nandun yung pangalan niya sa sa mga opisyal na mga kontratista. Si Congressman Saldico, party list pa yan. Yung mga party list, mga kontratista na yung mga nandyan. Noong araw kasi yung mga party list, aktivista. Andyan po ang Sanlakas, andyan ang Partido Manggagawa, andyan ang Akbayan, Bayan Muna, Gabriela, Partido ng Anak Pawis. Ngayon, tingnan nyo kung sino nandyan ngayon. Mga kontratista, mga nauupo. Meron ngang partido na ang pangalan, kontratista Saan ka nakakita niyan? O ngayon, ang problema nito, ang kailangan po nating bantayan at kaya kami nagsama-sama na rin ay upang makatulong doon sa marami ng initiatives na nangyayari. Kasi nakikita po natin yung nag-iimbestiga nung mga nagnanakaw ay siya rin namang nagnanakaw. Paano i-imbestigahin ng Kongreso yung sarili nila? Paano i-imbestigahin ng Senado na mayroong mga membro nila na siya namang nakikinabang din sa mga proyekto? Di ba? Paano mangyayari doon? Kaya nga po, ngayon, gumigising ang taong bayan.
Matagal nang gising pero kukunti ang boses noon eh. Ngayon dumadami eh. Nandiyan ngayon ng mga kamukha nila Mayor Benji Magalong at saka nila Mayor Vico Soto. Mga mayors for good governance. No? Kailangan po magsama-sama ang mga initiative na yan. O, meron po yung mga nag-iisip na napalitan yung ating saligang batas kasi yung saligang batas marami ng depektibong, pero ito, hindi ito lang gagaling kamukha ng charter change na nanggaling sa Kongreso. Meron din yung 6 mga retired generals naman ito na meron silang mga demands. At dumadami na po ito. Bukod pa ito doon sa mga civil society groups, yung mga dati-dating andyan na nagmamarcha sa kalye, lumalaban para sa karapatan ng mga mamamayan at yung ating mga labor groups na hindi naman humihinto. Pero ngayon, ang kailangan po palakasin ang tinig ng mamamayan. Kailangan po magkaroon ng malakas na initiative dito eh. Para talagang mag-imbestiga ng mabuti. At mapanagot yung dapat mapanagot. Kasi wala nang napapanagot dito sa Pilipinas. Nag-i-impeachment nga tayo, nadi-dismiss eh. Di ba? Eh yun, ang nag-imbestiga na doon, Kongreso na. Kongreso na nagsasabi may katiwalian. Sila na nga eh. O doon sa confidential fund. Kasi hindi sila napupuruhan doon sa flood control eh. O ngayon, ito na lang, flood control naman. Sino na naman mag-iimbestiga nito? Alangan naman sila, hindi ba? And therefore, we make this call to our fellow citizens. Come out. Come out. Pahiyain naman natin itong mga dapat mahiya. Lalo na po ngayong araw nito. Ito, tamang-tama ang tiyempo ng pagkakalunsad nitong ating Artikulo 11. Alam niyo ito, Article 11 of the Constitution. Nung araw po, sabi ko lang ito na yung huli ko ha. Nung araw po, meron sa ating jurisprudence na tinatawag na condonation principle. Condonation doctrine. Ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw halal na opisyal, di ba, governor ka o mayor ka, no? May ginawa kang kasalanan, hinabla ka ng administrative case, inabutan ka ng eleksyon, nahalal ka muli. Sabi ng Korte Suprema, sa susunod mong termino, wala ka ng kasalanan. Bakit? Eh, pinatawad ka na ng iyong mga botante. Condone ka na. Pascual versus Provincial Board of Nueva Ecija, decided in the 1950s. Yan ho, sunod-sunod na na ina-uphold ng Korte Suprema yung jurisprudence na yun. Until it came to the point na sinabi ng isang justice, this was in 2015. Teka muna, kasi nung na-desisyon na yan, wala pa tayong Artikulo 11. There was no Article 11. Article 11 now requires that a public office is a public trust. And therefore, yung accountability ng public officials, kasi yun ang title ng Artikulo 11 Accountability of Public Officers. Meron na yan. Meron na tayo yan. And therefore, the Supreme Court abandoned the condonation principle or doctrine in favor of accountability. Kasi kailangan palakasin yung accountability of public officers. Kaya nga po itong impeachment, talagang mapuprostrate ang Pilipino rito eh. Dahil nawala yung accountability. O eto na naman, may flood control. Eh kahit papano, nagsasalita ang executive branch, napupuntirya yung legislative kasi ito gumagawa ng budget. Maganda naman siguro for once and for all, magkaroon na tayo ng matinding paninindigan ng taong bayan tungkol sa bagay na to para matapos ito. Kasi ang hirap na nga ng buhay, ninanakaw pa pera. This National Heroes Day, I think we should turn a leaf. Lumaban na po tayo muli. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sususugan ko po yung sinabi ni former Congressman J.V. Bautista na sana hindi mahinto lamang sa pagsasalita
ng ating Pangulo na mahiya naman kayo, no? Dahil alam naman po natin na talagang talamak ang korupsyon ngayon dito sa ating bansa. Kung babalikan po natin ang ating kasaysayan, if you will recall, after the midterms, no, of 2013, no, under the presidency of Noynoy Aquino, unti-unti lumalabas yung usapin tungkol sa PDAP scam. Diba? Ngayon, fast forward, 12 years later, ibang scam nga ngayon ang pinag-uusapan. Kung dati pinag-uusapan soft projects, no? Na kung saan yung mga soft projects ng mga congressman, no, sa iba't ibang mga training or fertilizer or whatever they will nominate, yun nakita, kaya nga nagkaroon po ng Napoles, no? Ngayon, hindi na soft ang pinag-uusapan natin, kundi hard infrastructure. At dito, alam natin, endemic ang corruption. Kaya importante na yung sinasabi ng ating Pangulo ay hindi lamang mahinto sa paghihiya lamang sa mga kontratista, no, ng mga politiko, no, ng mga district engineers or ng Secretary of DPWH for that matter, pero kailangan po, kung iniisip niya na iba siyang Marcos sa pamamalakad ngayon, kailangan po niyang habulin itong mga taong ito, no? Dahil this will eventually might, no, erase whatever historical judgment there was on the previous Marcos administration, no? So if he is really serious in going after corruption, no, despite the baggage that the family has, then this is the point where he can shine. And if he is serious, then he should create an independent commission. Huwag ho natin iwanan sa ating mga kongresista at senador ang investigasyon. Lalo-lalo na ngayon na ang pinag-uusapan po natin yung budget for 2026. Kaya importante po yan. The flood waters expose more than our fragile infrastructure. They reveal cracks in governance, missing billions, and the erosion of public trust. Every peso lost to corruption is a classroom left unfinished, a health center never completed, a family unprotected against disaster. This controversy over flood control projects highlights an urgent need: stronger safeguards for the people's money. The Liberal Party therefore renews its call for the passage of a genuine Freedom of Information Law, one that opens government transactions to citizens, makes contracts accessible, and place accountability at the center of public service. Former President Benigno Aquino III reminded us, kung walang korap, walang mahirap. To give this principle life, we must build systems that allow transparency at every level. An FOI law empowers citizens, civil society, and media to follow the money and demand honest stewardship. We call on the current administration to act with courage. Create that independent commission. Transparency strengthens institutions.
Accountability restores trust. If we want to end the cycle of corruption and poverty, we must open the books, shine the light, and let the people see where the money goes. Magandang umaga po at marami pong salamat. Magandang umaga po. Yung corruption, umabot na sa kanyang katindihan. Dati, nangungumisyon lang sa mga proyekto, babawasan lang ang mga proyekto. Pero ngayon, yung buong proyekto ang tinitira na. Guni-guni na proyekto na lang. Walang pinapalabas na pera para sa proyekto. 100% ninanakaw. Ganyan na katindi ang kakapal ng muka ng mga opisyal ng gobyerno. Garapal. Pero gusto kong sabihin na hindi lamang naman ngayon kay kay Marcos nangyari. Lahat ng administrasyong nagdaan na naaalaala natin pagkatapos ng mga termino, puro akusado ng pagnanakaw ang kanilang administrasyon. Mula kay Marcos Sr. hanggang kay Gloria, hanggang kay Duterte, hanggang ngayon kay Bongbong Marcos, talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan ang ginagawa. Kaya gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi ito bago. Ito ay sistema na ng ating paggugobyerno. Walang ligtas kahit sino sa managdaang administrasyon. In billions, in trillions, at umaabot nga sa budget ngayon ng 2025, may tansya ko, naaabot sa 1.5 trillion ang nakalaang nanakawin, kasama na yung mga in-insert sa DPWH. Ganyan kalala. Kaya ang magdasal tayo o manawagan sa isang gobyerno na binubuo ng mga dinastiya at trapo na ang intensyon sa pagtakbo ay ang pagpapayaman para tayo nakikiusap sa pader. Dinastiyang politiko, trapo at elitistang gobyerno o politiko ang dahilan, ang punot dulo, hanggat ang mga taong ganito ang ating inihahalal sa ating pamahalaan, hindi matatapos ang korupsyon dahil wala silang intensyon sa kanilang pagtakbo, kundi ang magnakaw, hindi ang magpakahiro, hindi ang maglingkod sa bayan. Kaya ang punot dulo ng problemang hindi mo tapos-tapos sa ating bansa ay ang klase ng politiko at partidong naghahari sa ating politika. Dinastiya. Ngayon, nakakatuwa yung panawagang shame campaign. Ako, ang aking mungkahi ay huwag lamang ipakulong. At sana huwag lang matali sa ang mga tinutugis ay ang mga kontraktor. Baka yan mapagaya kay Napoles. Makukulong si Napoles ng 55 years ngayon, pero yung mga nag-utos na mga senador at congressman nakalaya at senador na uli ngayon. Ang aking proposal, huwag lang makulong. Ang gawin natin, part ng shame campaign, ipagpatayo natin ang rebulto sa Luneta. Ang lahat ng mga patunayang nagkasalang mga politiko. At parang noon sa China, na yung mga taong dadaan doon para makasampal, magbibigay ng mga 10 piso o 20 pesos para sampalin buong panahon. At habang nandun yung mukha ng rebulto ay sinasampal ng taong bayan. Tingin ko yun ang mas magiging effective na paraan ng pag-shame campaign para hindi na tularan ng mga susunod na politiko.
huwag gigibain yung rebulto ng mga magnanakaw na mapapatunayan. At nakakatawa itong mga senador eh. Naghuhumiyaw ngayon ang mga senador na dapat tugisin, dapat kasuhan, dapat imbestigahan, dapat isadlak sa kulungan itong mga magnanakaw, itong mga may kasalanan. Samantalo nung panahon ni Sara para sa impeachment, ni-imbestigahan, ayaw nilang imbestigahan. Mga ipokrito ang mga politiko natin ngayon sa Senado at Kongreso na ngayon nagpuputak na akala mo'y mga kung sino mga santo. Kaya, pang-ulitin ko lang, mga kasama, klase ng politika na mayroon tayo ang dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang korupsyon, bagamat lahat ng administrasyon ay nanawagang itigil yan, hindi nangyayari dahil dynasty, elite, at trapo ang klase ng ating mga politiko at partido dito sa ating bansa. Yan ang dapat wakasan. Magandang umaga. Nailahad na ang issue na ito sa perspektibo noong patindi ng korupsyon. Gusto ko naman lagyan ng isang kakaibang perspektibo, konektadong perspektibo para malagyan natin ng konteksto at makita natin kung gaano kaseryoso ang pagnanakaw pagdating sa flood control projects. Hindi lang ito pagpapayaman ng mga korap na politiko, meron itong consequence sa buhay at kabuhayan. At ito ay nangyayari sa konteksto na ang buong mundo ngayon at sinasabi ng mga scientist, tayo ay nahaharap sa isang climate emergency. Na itong climate emergency na ito, sinasabi ng mga scientifico at mga dalubhasa, kung by 2030, hindi natin naibaba at na-maintain ang pag-init ng ating mundo sa 1.5 degrees, lahat ay magiging irreversible at ang ibig sabihin ng irreversible, hindi na maging tulad ng mundo ang kakaharapin natin. At 1.5 degrees, 90% of our coral reefs will be destroyed. Magkakaroon ng tinatawag na extreme weather events, matinding pagbaha, matinding tagtuyot, wildfires, landslides sa buong mundo. Magkakaroon ng pagtaas ng tubig, mababaha permanently ang mga coastal areas. Marami sa mga isla sa buong mundo, island nations, ang mawawala sa mapa. At tinatawag nila itong climate emergency na ito na isang existential crisis. Ang ibig sabihin yan, nanganganib na ang sangkatauhan na magkaroon ng extinction. Kaya nga nila tinatawag na merong extinction revolt ngayon. At ang mga scientifico, sinasabi nila na hindi natin makakamit yung paglimita sa 1.5 dahil ngayon pa lang tayo ay pumupunta na sa 2.2 degrees na pag-init sa buong mundo. Kaya nga importante sa mga scientifico at nananawagan sila na kailangan nating umaksyon sa buong mundo. At itong mga scientificong ito ay nagdideklara na rin ng scientist revolt. Sila ay nagpapa-handcuff sa mga building para i-highlight ang need ng mga gobyerno na kailangan ng rumisponde sa climate emergency. Ang mga scientifico sa Spain, binabato nila Spanish Parliament ng red paint, nagpapakulong sila. Revolt ang kanilang sinasabi dahil extinction ang mangyayari. At dito sa Pilipinas, lahat ng sinasabi ng scientificong yan ay nararanasan natin dahil ang Pilipinas ang identified as the most vulnerable pagdating sa climate crisis at sa climate emergency. Pagdating sa extreme weather events, tayo ang daanan ng matinding bagyo at baha. Tayo at iyang bagyo at baha na yan, hindi na yan unpredictable, yan ay magiging normal thing. Na hindi tulad sa pagbaha nung dating panahon.
Ang pagbaha sa ating bansa ay para kang sinabugan ng nuclear bomb every time na magkakaroon ng baha. Hindi adaptable ang ating bansa doon sa mga ganyang challenges, at pinapanawagan na dapat ngayon pa lang magkaroon tayo ng tinatawag na climate mitigation and adaptation. Ang ibig sabihin ng adaptation, kailangan na nating harapin itong problemang ito. Ang ating mga komunidad, kailangan nating proteksyonan, mag-adapt ng measures. Kapag dumating ang extreme weather events, hindi pwedeng patumpik-tumpik. Kailangan isang komprehensibong climate plan dahil sigurado may mamamatay. May mamamatay, at sa ngayon pa lang na ganyan pa kalimitado, hindi naman limitado pero severe na rin ang ating climate crisis, may mga namamatay nga tuwing nagkakaroon ng baha. Sa maraming level, kahit leptospirosis papatayin ka. Nakakamatay ang hindi ka magresponde sa mga pagbaha at mga pagbagyo. Nakakapinsala ng kabuhayan at maraming mamamatay sa gutom. Yung mga sinasabi nilang irreversible, dahil sa korupsyon ng gobyerno, nararanasan na natin anong ibig sabihin ng irreversible pagdating sa pagkakaiba na ng buhay, pagkakaiba ng mga weather patterns. Ang ating kabuhayan, mga magsasaka, nasisiraan ng kabuhayan, ang ating mga komunidad, nawawala ng mga tahanan, at mga namamatay dahil sa landslide at saka sa bagyo. Tapos nanakawin mo pa ang flood control project. Hindi lang sa nanakawin, hindi mo tutuhanin. Samantalang, sinasabi na sa buong mundo kailangan magkaroon ka ng climate adaptation. Itong gobyernong ito parang baliwala sa kanila ang isang existential crisis. Totally incapable of responding to the problems that we are facing. Capable, bulok. At hindi lang bulok, walang climate adaptation, peke, at ginagawang negosyo ang mismong climate crisis. Ang mismong pagdating ng bagyo, ginagawang oportunidad para kumita ng bilyon-bilyon na tayong pinagbabayad. At kung may mga mamamatay man, yung mga nagnakaw na yan na sa kanilang kamay ang dugo. Kung si Duterte ay guilty ng mass murder, etong mga to equally guilty ng mass murder. Ganyan ka-severe ang ginagawa ng mga korap na politiko na yan. Sa konteksto na tayo'y magiging extinct na. At vulnerable ang Pilipinas sa climate emergency. Hindi lang dapat na hindi sila maging korap, dapat mag-adapt na sila sa nangyayaring problema sa buong mundo, tutuhanin climate adaptation, at hindi tayo makakasurvive ng mga ganitong problema at sakuna nating mararanasan kung hindi natin sisimulan sa pinaka-basic na prinsipyo ng accountability, na yung mga ganyan, dapat nga yan hindi lang, alam mo yun, iniimbestigahan. Dapat merong masampulan na lahat ng mga korap na ganyan, dahil ang kanilang krimen ay severe, dahil sa sirkumstansya na meron tayo, dapat masampulan lahat. Kung nanawagan tayo ng accountability pagdating sa confidential funds, tinutugis ang mga Duterte na dapat naman itugisin, dapat din tugisin ang lahat ng mga korap na nagnanakaw ng mga pera at bilyong-bilyong pondo sa flood control projects. Yan lang po at maraming salamat. Maraming salamat.